Akala niyo ba tapos na ang kilig? Ang tunay na forever ay nagsisimula sa tamang diskarte. Kaya't mag-move on na sa maling tao at mag-move forward sa tamang negosyo. Red man ang kulay nitong nakaraang linggo. Gawin naman nating green ang kulay ng wallet mo ngayong linggo. Mainit na sabaw, malambot na noodles, malinamnam na karne at maraming gulay. Yan ang pho noodle soup na binabalik-balikan dito mismo sa Pilipinas. Their food's affordable naman. It's refreshing when you taste the broth. It's like a taste of home na rin for me. Maraming customer from everywhere like Bulacan, Tagaytay, Caloocan. Now look at how crowded it is in the restaurant. We can say how Filipino react to our cuisine. Para ma-achieve ang ganyang body, kailangan daw maging sporty. Macho na, sporty pa, business-minded pa. All in one. Nahanap namin itong warehouse na to. Nung nabanggit yung sports, interested kami lahat. Basketball, badminton. One thing led to another. Kumusta yung business now? Malakas. Sobrang lakas. How much are you earning every month? 7 digits naman. 7 digits. Dubai Chocolate at Dubai Chewy Cookie. Ang mga yan, pinasasarap ng matingkad na kulay at tamis ng pistachio cream. Ang trending spread sa Dubai. Naging daan para sumakses ang kanegosyo nating si Eli. Medyo malaki din yung puhunan. Nangutang pa kami talaga noon ng 5 million. Ang kinikita na namin ngayon sa business is around 7 digits na rin per month. Hindi lang sikat ang Vietnam dahil sa magagandang tourist destination. Isa pa sa bentahin nila ang kanilang pagkain. At kapag Vietnamese food ang usapan, walang dudang nangunguna ang iconic noodle soup na pho. Marami sa mga turista pumupunta ng Vietnam, pagkain ng pho ang una sa must try. Ang sikat na noodle soup na yan, meron na rin sa Pilipinas. Dahil ang Vietnamese na si Sophia, dinala na ang tunay na sarap nito. Mainit na sabaw, malambot na noodles, malinamnam na karne at maraming gulay. Yan ang pho noodle soup na binabalik-balikan sa Vietnamese restaurant na ito sa Malate, Manila. Pho is not only the dish, but it's also something we present for our country. Because when we mention about Vietnam, of course, the first dish they ever met is always that pho. Why Vietnamese is more on healthy and also tasty at the same time. So that is really a great opportunities to open a Vietnamese business here. Alas 11 pa lang ng umaga, ganito na ang eksena sa restaurant ni na Sophia. Blockbuster! Grupo-grupo ang pumupunta para humigop ng mainit na sabaw. Karamihan sa kanilang mga customer, mga estudyante. This area I am most familiar with. Then also I understand the target market here. Kasi most of students here are same school with me. Also around here other branch, they not really offer a healthy food. Sa kanilang kitchen area, abala ang lahat sa paghahanda ng rekado. Mula sa gulay, karne at mga pampalasa, dapat kumpleto raw lahat. Ang sikreto raw sa masarap na pho ay ang sabaw o broth na kanilang pinapakuluan ng 8 hanggang 10 oras para lumabas ang natural na umami. Kapag nakuha na ang tamang timpla ng sabaw, ready na ang pho. Sa isang malaking mangkok, unang ilalagay ang malambot na Vietnamese rice noodles. Isusunod ang karne at beef balls toppings. May veggie garnish rin gaya ng dahon ng sibuyas, puting sibuyas at cilantro. Kapag kumpleto na ang mga rekado, pwede nang ibuhos ang mainit na sabaw ng pho. Mayroon silang 2 klase ng pho noodle soups. Ang pho bu o beef pho, ang pho ga o ang chicken pho. Ito lettuce. Kada order ng pho ay may kasamang veggie side dish kaya hindi lang ito masarap, healthy pho! For the fresh one like beef and veggies, I get it from the Philippines. But for the seasoning, dry ingredients, noodles, and some key ingredients are coming from Vietnam. It's really hard to look for Vietnamese ingredients here. The price is super mahal if they sell it here. And also at the same time, not
have enough ingredients that we need for our restaurant. Ang mas nagpapa-authentic sa kanilang pho recipe, ang kanilang chef na eksperto sa Vietnamese cuisine. So, kapag Vietnamese food ang usapan, walang dudang nangunguna ang iconic noodle soup na pho. Ang sikat na noodle soup na yan, meron na rin sa Pilipinas. Dahil ang Vietnamese na si Sophia, dinala na ang tunay na sarap nito. Bago pa man naging negosyante si Sophia, ang pag-aaral talaga ng kolehiyo ang ipinunta niya sa Pilipinas. Because at that time, my parents really want to push me in an English environment. It is near our country, easy back and forth. Second year college siya noong maisipan niya at ng kanyang kaibigan na isa ring Vietnamese na magsimula ng negosyo. Sa puhunang 10,000 piso, una silang nagbenta ng pho online. Maraming challenges kasi at that time we was young, both students, then also with limited capital, not really deep experience, set up everything from very scratch is maraming challenges. Pero dahil sila ay porsigido, pinag-aralan daw talaga ni Sophia kung paano papatakbuhin ang kanilang negosyo. I work for a startup company which pushed me to do everything from like hiring, training, sales, managers, all the things. I have some experience. Also at the same time, I'm studying in hospitality industry. I really learned by doing something. Dahil sa authentic nilang Vietnamese food, agad itong nag-viral sa social media. Maraming customer from everywhere like Bulacan, Tagaytay, Caloocan. And look at how crowded it is in the restaurant. We can say how Filipino react to our cuisine. Sincha! Mga kanegosyo! Yan, di ba? Wala pa ho ako sa Vietnam dahil soon to travel pa tayo dyan. Pero kahit wala pa ako sa Vietnam, itong mga nasa harapan ko naman po ay mga authentic Vietnamese food. Ito ho yung tinatawag nilang pho. Far away. Kaya ang katubaso nito sa atin sa Pinoy, yung mami. Pag mahilig kayo sa mga gulay, magugustuhan nyo yung ganito. Ang sarap nga. Gusto ko nang pumunta ng Vietnam mamaya. Tingnan natin itong yung beef niya, oh. Hindi lumalaban ng baka. Sumuko agad siya. Sarap. Lambot. Ganito yan, para hindi ka mahirapan, kung hindi ka magaling mag-chopstick, i-chopstick mo. Yung lasa niya, alam mo, hindi masyadong marami yung mga food flavoring. Alam mo yun. Tapos, malalasahan mo lang talaga yung pinaka-katas ng baka. Kung ang mga suki nilang estudyante ang hahatol, walang dudang pasado. Their food's affordable naman po and it's refreshing for me when you taste the broth. There's a lot of fast food here, and fast food is really nakakasawa na. And with pho Macau, it's something that it's like a taste of home na rin for me. Bukod sa pho, must try din daw ang kanilang bumbo he, isang klase din ng Vietnamese noodle soup, fresh spring rolls, fried spring rolls, Vietnamese chicken rice, banh mi, at syempre pwede bang mawala ang Vietnamese coffee? Kada araw mahigit sa 400 mangkok ng pho ang kanilang naibebenta at madalas rin itong ma-sold out. We can have a nice decor. We also can have a viral content. Also good marketing somehow. But if the food not good or the service is not really great, people won't come back. Sa halagang 229 to 279 pesos, pwede na ma-experience ang kanilang pho noodle soup. Magtatatlong taon na ang negosyo ni na Sophia na ngayon kumikita na raw ng 6 digits kada buwan. Nakapagpatayo na rin si Sophia ng sarili niyang Vietnamese cafe. There is a quote I always remind myself every day, which is "Không gì là không thể," which means translated into English is nothing is impossible. I'm just keep showing up and then keep believing that there is always a way to make it work. Ang pagninegosyo parang pho. Kailangan magtiyaga para makamit ang for real na kita. Pag authentic ang inyong produkto at consistent ang diskarte, for sure na magiging posible ang success. Para ma-achieve ang ganyang body, kailangan daw maging sporty.
Yan ang workout routine ng sparkle artist na si Bruce Roland. Pero hindi raw siya panay paglalaro lang. Seryoso rin siya sa pagpapatakbo ng negosyo. Siya kasi mismo ang may-ari ng 3,000 square meter sports facility na ito. Macho na, sporty pa, business-minded pa. All in one. Tapos ka namin pataluin sa bahay ng nanay ko? Yan ang susukli mo? Ha? How much? Ha? Sige! Bayaran ko lahat ng ginawa niyo para sa akin. Sige! Napanood ka makailan sa hit serye Mga Batang Riles. Pero ngayon, time out muna sa aktingan ang 21-year-old half Filipino, half Belgian sparkle artist na si Bruce Roland. Ang role na ginagampanan niya ngayon, ang pagiging negosyante sa totoong buhay. Pero bago ang usapang negosyo, warm up muna kami ni Bruce sa isang pickleball match. Dahil first time ko, practice muna. Ganun lang pala yun. Ganun lang. Masaya Ganun pala. lang. Ganun lang. Yan. Ay! Yan! Gusto ko na yung ganyan. Ayoko yung humahabol. Yan! Tapos kailangan ko ibalik, bounce. Tapos kayo na. Yun, oh. Yan. Ah, Yan. kala mo ha? O, diba? Marunong na. Uy, natututo na. Sige na nga, seryosohan na. Bounce, bounce lang. Wow, Yan. galing ko ha? Oh, oh ha? Uy! Ang galing! Naka-point. Talo si Bruce. Basic. Keep up naman, Bruce. Ay! Ay! Yun, oh. Bam. Uy! Huwag mo naman masyadong galingan, Bruce. Uy! Hinahapon na agad ang tita nyo. Three na. Hanggang 3 points na lang muna. Ikaw na ang winner, Bruce. Bukod sa nauusong pickleball, marami pang ibang activities na pwedeng gawin sa sports facility na ito. Pwedeng badminton, billiards, at archery. Meron pang karaoke room kung saan pwedeng mag-chill at magkantahan. Kapag nagutom naman sa paglalaro, may pwede ring kainan. Pinakamabenta raw dito ang all-day breakfast meals at iba't ibang inumin. Okay, Bruce, gusto ko ikwento mo sa amin, paano nagsimula itong business mo na to? Nagsimula to as interest lang. Interest lang talaga. Nagkakilala kami ng mga business partner ko sa gym. Nakita ko na very experienced sila. Lahat Sa sila. business? Yes. At ikaw, wala kang... Ako wala. Kung marunong lang ako magpapogi, marunong lang ako maging artista, di ba? I'm very lucky na makilala ko sila. Dahil 21 years old pa lang, wala pa raw alam si Bruce sa pagninegosyo. Kaya malaking bagay raw na expert na sa negosyo ang magiging partners. How did you end up dito sa ganitong klaseng business? We thought of creating a charcoal business. Charcoal. Yes. Bakit charcoal? Kulang daw ngayon yung charcoal eh. Kulang daw eh. So nung nahanap namin yung warehouse, we were overthinking kung ituloy yung charcoal or baka sports na lang. So nung nabanggit yung sports, syempre interested kami lahat. One thing led to another. We started funding for the business. We started looking for projections. Inaaral namin kung anong sports yung the best for the market here around Cainta. Halos 2 taong paghahanda raw ang inabot bago nabuksan ang sports facility noong March 2025. Sa loob ng panahong ito, marami raw silang pinagdaanan. Before, binaha talaga to. And luckily, wala pa kami mga structure inside. Wala pang mga billiards and everything. Yung solution namin is kumuha ng flood control sa likod. Yung flood control niya gumagana. Gumagana. Good. Pero ang pinakamabigat daw na pagsubok, ang pagkawala ng isa sa kanilang business partner at kaibigan bago pa nabuksan ang negosyo. We dedicated this part for Jello, kaya Jello's Cafe. Kasi on January 5, 2025, last year, he suddenly passed away in a motorcycle accident. Bakit yung coffee shop? What other way to dedicate something than naming a business after him? Kaya noong January 5, saktong 1 taon mula nang mawala ang kanilang business partner, ginanap ang grand opening ng kanilang negosyo. Dito na rin sila nagsimulang mag-operate ng 24 hours a day at 7 days a week. Ang negosyong walang tulugan. Kumusta yung business now?
Malakas. Sobrang lakas po. Gaano kalakas? Before kasi, syempre, alam namin pag Saturday, Sunday, yan lang yung malakas. Now, even when it gets on a Monday, Tuesday, nakikilala na. Because maybe word of mouth, or TikTok, or yung mga social media. How much are you earning from every month? 7 digits naman. 7 digits naman. Kung na-realize kasi namin, there's no better investment than to invest in yourself. Oh, yeah. Like sports. Sports, it's good for yourself. And people, grabe sila grabe gumastos. Sarili nila for health. And enjoyment, leisure as Enjoyment, well. leisure, yeah. Kaya gumana naman. Mayroon na rin silang halos 50 empleyado. Ngayon, ano yung nakikita mong mga sa challenges? Ma'am, grabe. It's really hard. Ayun, pinag-aaralan ko talaga lahat. Like for example, managing people, napakahirap. So, businessman na talaga si Bruce. Kailangan Kailangan po Diskarte lang talaga. Sinasabi mo na ikaw pala yung mabait at siya yung masama. Kahit na hands-on sa negosyo, hindi pa rin daw niya nakakalimutan ng kanyang first love, ang pag-artista. So, doon sa mga nag-iisip, gaya mo na, to put up a business, ano yung mabibigay mong advice sa kanila? Especially you, na wala ka naman background sa pag-run ng business. You really have to like it. Hanggang sumabog na yung ulo mo kakaisip for what you want to do. No position to fight! Sa telebisyon at pelikula, palagi sinusubok ang mga bida dahil ikaw ang bida ng iyong negosyo. Kaliwat ka ng pagsubok din muna ang maaaring pagdaanan bago makamit ang inaasam na happy ending. Sigurado ako natakam na rin kayo sa mga kakaiba at bagong panghimagas na naglipa na online. Gaya ng Dubai Chocolate at ang nauuso ngayong Dubai Chewy Cookie. Ang mga yan, pinasasarap ng matingkad na kulay at tamis ng pistachio cream. Ang trending spread sa Dubai. Naging daan para sumakses ang kanegosyo nating si Eli. Mag-iisang taon na mula ng pinatamis ng pistachio cream ang buhay negosyo ni Eli. Kasi pag umikot ka sa Dubai ngayon, yung pistachio is sobra na talagang trend. Like as in lahat ng tindahan doon, lahat ng mga sikat na brand doon, ng food chain, lahat sila merong something pistachio na binibenta. Ano kaya yung product na pwedeng tayo naman yung mauuna? Sana i-bless tayo ng ganun. Ang kasikatan ng pistachio cream spread, sinabayan nila Eli. Ang kanyang pistachio products, gawa mismo sa Dubai, na kanyang ibinebenta dito sa bansa. Nung una, ang goal lang talaga namin ay makapag-distribute kami ng product dito sa Philippines. What if mag-supply lang tayo nito sa Philippines and hindi natin makuha yung exclusivity nito? Pwedeng next time, yung mga buyer ay dumiretso ng Dubai. Kasama ang kanyang asawang si Yuli, pinlano nilang maging exclusive local distributor ng pistachio cream dito sa atin. Parang araw silang dumaan sa butas ng karayom bago mapa-oo ang manufacturer sa Dubai. Sumugal kami na mag-commit ng benta na hindi pa namin sigurado kung kaya namin. Yun yung ginawa namin para makuha namin yung trust nila. Dahil nga bago sa paningin at panlasa ng mga Pilipino, agad kinagat ng mga Pinoy ang kanyang trending na produkto. Mga kanegosyo, counting trivia muna tayo. Ang pistachio na inaakala na marami na isang klase ng nut ay hindi pala nut. Ang pistachio na ating kinakain ay buto pala ng pistachio fruit. Tinatawag ang bunga ito na drupes katulad ng almond at kasoy. Notion na ngayon ha? Ipakikita sa atin ngayon ni Eli kung saan pwede gamitin ang pistachio cream. Gagawa tayo ngayon ng trending na Dubai Chewy Cookie. Sa isang pan, tunawin ng butter, saka inihalo ang marshmallow. Haluin lang talaga yung marshmallow until fully melted na siya. I-add na natin yung milk powder. Ine-next naman nating ilagay yung ating cocoa powder. As you can see, dito sa part na to, fully combined na yung ating mga ingredient. Pwede na natin tong ihango at yan, ilagay natin dito sa plate. Sunod na gagawin ng filling o palaman. Paghahaluin lang ang malutong na katayfi pastry at ang pistachio cream, saka ito bibilugin sa gustong laki.
Palalamigin muna bago ibalot sa marshmallow mixture. Lagay lang natin yan sa center at ibalot lang natin siya na parang siomay. I-dip lang natin yan at i-roll natin yan dito sa cocoa powder. Mabibili ang pistachio cream mula 864 pesos hanggang 2,700 pesos. Depende sa laki. From Dubai with love. Nasa Pilipinas na siya ngayon. Lahat na lang parang yun ang bukang bibig, eager to taste yung product na mayroong pistachio cream. Kumusta naman ang business? So far, so good po. Parang speechless si Eli. Siyempre, di tayo papahuli sa trending mga kanegosyo. Pistachio mo na nga sa akin yung ginawa nyo, Eli. Kunat nga. The feeling is full. Punong-puno naman pala to ng pistachio at napakakunat nga. In fairness, hindi siya masyado matamis. Paganda siyang eterno talaga sa coffee. Totoo nga ang chismis. Masarap siya. Tikman na natin tong pistachio cream ni na Eli. Yes po. Hindi siya overpowering yung sweetness. So, kasi pagka sobrang tamis, nakakaumay eh. Kung ipapalaman mo siya sa biscuit or bread, maybe, di ba? Pwede. Hindi ka mauumay. Di gaya ng sweet success ng kanyang negosyo. Mapait ang naging buhay ni Eli noong siya'y lumalaki. Siyam kaming magkakapatid and ako yung parang pinakapanganay na babae. As early as 13 years old, naranasan ko nang mag-work bilang bantay ng computer shop. And sumasahod lang ako noon, parang 100 a day lang. And yung 100 a day na yon, hindi yun sa akin napupunta. Tinutulong ko pa yon sa family ko para makakain kami sa araw-araw. Kung saan may pagkakakitaan, doon siya sa sabak. Naging working student siya noong kolehiyo. Pinasok din ng multi-level marketing at live selling. Nakita ko na nagtitrend dati yung Dubai chocolate. So, I tried selling yung chocolate na yon and nakakabenta ako ng mabilis. Nagpapasabay lang kami sa mga pauwi ng Pilipinas o kaya naman sa via air freight. Pero alam daw ni Eli na may ilalaki pa ang kanyang kita at negosyo, kaya siya na mismo ang nagpunta ng Dubai. Medyo malaki din yung puhunan kasi nangutang pa kami talaga noon ng 5 million sa friend namin to really start this business. Nagtiwala ako sa product kasi feeling ko talaga ito yung answered prayer namin. Kapag ikaw yung nauna sa industry, malaki yung chance na mag-win ka muna bago ka makopya ng iba. Ang pinagdaan ng mga hirap ni Eli, matamis na jackpot na ang balik ngayon. Less hassle na kami sa pag-iisip ng idea kasi nandyan na yung product, ang kailangan nilang namin gawin ay yung marketing niya dito sa Philippines and maibenta siya. Ang kinikita na namin ngayon sa business, hindi ako, pero yung company namin is around 7 digits na rin per month. Meron naman na kaming mga napundar na nabiling mga lot, nabibigyan na namin ng magandang buhay yung mga anak namin. Paalala ni Eli, kahit nakapagsimula na ng negosyo, di naman agad-agad panalo ang kita. Pwede ka namang manalo if hindi ka magti-take ng risk, pero medyo matagal yung proseso. Sometimes yung business na pagdadaanan natin is hindi pa pala yun yung para sa'yo, dahil yung next journey mo sa pagbe-business, mas magaling ka na kapag ka nalagpasan mo yung mga challenges mo sa mga una mong magiging negosyo. Sa pagnenegosyo, hindi lang sapat na trending at bago ang produkto. Dapat asentado sa tamang direksyon ng negosyo para di agad pagsawaan at madaling malimutan. Kahit bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!